Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng Palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating. Oh, ayan po mga kababayan. Napakinggan niyo po itong si Yusek Castro. Ang tawag ko dito ay barking dog ng Malacanang mga kababayan dahil masyado siyang kumpiyansa sa kanyang sarili na at itong si BBM hindi daw nababahala dito sa mga nangyayari dito sa ating bansa na itong corruption. Kaya nga itong si Kiko Barzaga hindi po humihinto na pinaglalaban po tayo mga kababayan dahil po itong mga pagnanakaw ng mga kawatan na to, yung mga mandarambong na to, hindi ho natin papahintulutan mga kababayan, di ba? Yung mga diskarte ng mga to, wala namang kasay-say-say-say, kunwari lang nila yan. Actually, napakalakas po ng ang daming naniniwala dito kay Congressman Kiko Barzaga kasi itong batang to ay matapang. At isa sa lahat, hindi to mga katulad nilang mandarambong mga kababayan. Pinaglalaban na itong mga karapatan natin. So, isa to sa mga tumitira dito sa ating administrasyon kasi itong si Kiko Barzaga ay galit sa mga magnanakaw mga kababayan. Kaya itong mga congressman na nagtatahi-tahimik lang dyan at mga senator, yan ang ibig sabihin ng mga magnanakaw ng pera natin mga kababayan. Kaya kayo, nakakahiya kayo. Kaya kayo, ito ang mga bagay sa inyo. Dapat talaga kayo makakulong, masentensya na, mapasama na dyan sa Senate hearing para maibalik na yung mga pera namin. The president paying attention to Congressman Barzaga. Just a smile. Just a smile lang daw mga Next question kababayan. is from Katrina Domingo, ABS-CBN. Isapak yata to Ma'am, do we Nagagawa already have pang an tumawa, updated mga number kababayan? kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sorry. Sumbong sa Pangulo Sorry for my website bad since words, it was guys. open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga aksyon. Next question. Ay, follow-up question, sorry. Until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro ito isara. Next question is from Ann Soberano. Yan, narinig niyo po yung pambobola ni Mona Yusek Castro, no? Na nagtatrabaho at busy at wala daw silang panahon dito sa ating kay Kiko Barzaga at saka dito sa atin. Kung sa atin ba mga kababayan? Ang dami bang problema ang dapat unahin, yun pa kaya na wala daw panahon. Ang dami nang dapat ayusin dyan. Yung mga nangyaring ditong mga kaso sa Senate hearing, di pa natapos-tapos. Diyos ko po. Ngayon, sa dami-dami pang mga problema dapat tulungan. Yung mga nasalanta ng mga bagyo at lindol. Ano ngayon? Ano kayo ngayon? Wala. Puro lang kayo kampante. Hintayin nyo na lang ang mapalitan kayo sa peso. Yun lang ang hinihintay nyo. Nang toka. Next question is from Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon.
Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa Bayanihan. National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Pilipino. Reaction po, ma'am. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Makakatulong din ba Makes ito sense. sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Ayun nga po mga kababayan, talagang hindi po alam sagutin ni Yusek Monay Castro yung tungkol dito po sa China at saka Pilipinas sa West Philippine Sea relation. Dapat po talaga dyan ay magkaroon po ng diplomasya. Hindi nag-uusap ang dalawang leader ng bansa na yan. Kung hindi yan nag-uusap, talagang walang mangyayari. Pero kung may pag-uusap at solid ang kanilang samahan, yan, sila pa ang magsasabi dito sa mga kasundaluhan dyan na wag kayong magbabanggahan dahil magkaibigan po namin yan. Yun ang sasabihin nila, di ba? Kaso wala, itong yung leader natin, yung leader nila. Hindi siya marunong na leader, hindi siya marunong makisama, hindi siya makipag-usap. Hindi siya katulad ni Tatay Digong nung presidente siya. Tingnan mo, wala naman nagkaganyan. Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung Haunted higit 10 hospital, billion guys. pesos na naluging pondo daw sa gobyerno Bago na dahil sa naman yata. overpricing ng farm-to-market routes ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag mo may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. Pwede po itong isabay dun sa ongoing investigations? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. Next question, Eden Santos, Net25. Daming tanong kay Yusek Monay, mga kababayan. Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na pilit na ito pilit ng at nababanas na yung mukha DPWH niya. na ibahagi na kay Pansin Pangulong ko lang, Ferdinand guys. Marcos Nakatingin Jr. ako dito knowing sa na isang parang monitor ko. mas marami po Sa dun kanya. sa 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po. Itong kanilang Parang naimbestigahan naiinis na siya. Ang pag-iimbestiga naman po Okay guys, yan po ang topic ngayon dito. Itong si Yusek Castro, Monay Castro nga pala. Itong minamalit at hindi pinapansin tong si Kiko Barzaga dahil nga yung nag-file ng impeachment case tong si Kiko Barzaga ay pinagtatawanan lang ng mga administrasyon na tong si Yusek Castro, pangiti-ngiti lang. Yan po ang topic ngayon at maraming salamat po mga kababayan. Palambing naman dyan. Huwag niyo kong kalimutan i-share, like, subscribe ang aking mga videos at nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan na po mga kababayan. Maraming salamat po. God bless.